Magandang araw po no sa ating mga ka-TUCP TV. Ito po yung kauna-unahan po nating episode na meron po tayong guest at napakapalad po natin na mapaunlakan no. Hindi po ito bago sa atin yung ating guest ngayon sapagkat maalala nyo noong 2023 na nag-start tayo ng legislated wage increase campaign at the time na yung mga textbook economists sinasabihan tayo na kung ano-ano na wala daw tayong maisip na maganda kundi patasin lang ang sweldo. Isa po ito yung ating guest na tumindig po dun sa ating committee hearings at eventually po actually naipasa ng Senado at House of Representatives kaya lang na nabalak na naman ng ating mga economic managers sa palasyo. The same economic managers that are leading us in this crisis. So it's very important for us to hear from what we call no sa amin rockstar economists, no? Kung gusto natin ng paliwanag para sa masa regarding sa economic matters, he's the go-to guy po natin. So without further ado, we welcome sa ating TUCP TV si Professor Emmanuel Leico. Good Prof. morning. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong paanyaya para samahan kayo sa talakayan na ito na sa palagay ko ay napakahalaga para sa ating lahat. Unang-una, hindi naman iba sa atin ang mga ganitong problema. Lagi na nating nakikita yung problema tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kakulangan ng ating mga kinikita. Kaya hindi naman ito bago. Kaya lang ito ay napakalaking issue sa atin ngayon. So maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Opo, no, Prof, no, kanabanggit namin, basta paliwanag, ikaw ang pinupuntahan ngayon, no? You are also everywhere ngayon, no? Sa lahat ng ating mga TV channels, even private and public. First of all, no, para sa ating kapanatagan din ng ating mga kababayang manggagawa, no? Although alam natin kung bakit nangyari itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, syempre kumukuha ng langis galing sa Middle East, nagera yung Middle East, kaya nagkakaroon ng kahirapan ng pag-order at kung ano-ano pang supply constraints. Ngunit, ang tanong po ng ating mga kababayang manggagawa, paano naman ho nangyari na nung Pebraryo lang ay nasa 50, 60 pesos lamang ang kada litro ng diesel. Lumundag na po ngayon ng 130 pesos kada litro, although sasabihin nga ng Pangulo natin, wala naman tayong kinalaman sa gera na yon. It's 10,000 kilometers away from the Philippines. Pero bakit po napakalaki ng doble dakog po para sa ating mga kababayan? Unang-una, sinasabi nila na deregulated na tayo. Kaya ang nagtatakda ng presyo ay hindi na ang pamahalaan at hindi kinokontrol ito. Walang kontrol ang pamahalaan dahil deregulated na tayo at ibinigay na ito sa kamay ng private sector. Ako naman bilang nagmula sa private sector, wala akong problema doon na ang private sector ay nakikialam, tumutulong at nagbibigay ng kanilang partisipasyon at ng kanilang kontribusyon para sa kabuhayan ng ating bayan. Walang problema doon. Ang problema ay pagka ibinigay mo naman ng todo-todo, hanggang kailan kaya natin makikita na ang benepisyo na dapat ay mapunta sa mga mamamayan ay mapapangalagaan. So, going back to that question, paano ba nangyari na mula sa 58 ngayon ay mahigit sa 100 ang presyo ng mga petroleum products kada litro? Again, meron tayong oil deregulation law at ito ay ibinigay na sa kamay ng ating mga private sector. So walang kakayahan ang ating pamahalaan na sabihin na ay tama na yan unless magdeklara ng state of emergency. Pero ang nadeklara yata ay hindi state of emergency. Energy emergency na dinidifferentiate ito doon sa state of emergency na magbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan para manghimasok muli doon sa sektor ng o sa industriya ng petrolyo at langis. So,
hindi pa ito. Bagamat ang Kongreso ay nagbigay sa pamahalaan o sa Pangulo ng emergency power, and specific lang ito para tanggalin, bawasan, suspendihin ang excise tax, no? Na as far as I know, pagising ko ngayon, hindi ko pa rin naririnig na ine-exercise na ng Pangulo. I-exercise na ba ng Pangulo na tanggalin ang excise tax sa mga presyo ng petrolyo? Ngayon, ang naririnig natin, at ito ang talagang nakakabahala, no? Merong mga economists, no, na nagbibigay ng kanilang mga analysis at kuro-kuro at rekomendasyon. Huwag tanggalin ang excise tax. Bakit? Sabi nila, ang bumibili ng petrolyo na malalaki, maraming bumibili ng diesel, ng gas, ay mga mayayaman. Kakaunti lang naman ang nabibili ng mahihirap, and therefore, pagka tinanggal ang excise tax, ang makikinabang lang yan ay ang mga mayayaman. Naku po, nahulog ako sa silya ko pagka naririnig ko yung mga ganong pangungusap, no? So, I think what we can do is run through the numbers. That is true. In absolute values, mas malaki ang binibiling petrolyo, mas marami at mas malaki ang binibiling gasolina, diesel ng mga mayayaman. Tama po yon. Dahil malaki ang kakayahan nila na bumili. Ang mga mahihirap, siguro ilang porsyento lang ang nabibili nila. No? Dahil wala naman silang kakayahan talagang bumili ng ganong karami. For example, pagka sila po ay pagka tiningnan doon sa Philippine statistics natin, no, yung top 10% ng ating population, no, sila ang pinakamalaki ang binibiling gasolina. Ang pinakamaliit nating mga mamamayan, no, based ito po batay ito sa income, yung lowest 10% based on income, maliit lang ang binibili nilang gasolina, and therefore pagka daw tinanggal ang value-added tax, ang excise tax, and even the value-added tax, ang makikinabang yan ay yung top 10%. Hindi po yan totoo. Kung ang absolute values ang pag-uusapan, totoo po yun. Pero kung ang porsyento ng binibiling petrolyo ng mga mahihirap ay ibabatay o ikukumpara sa porsyento ng kanilang kinikita, napakalaki po yun. Remember ang ating household income, no? Pagka mahirap, ang pinakamalaking gagastusan nila ay pagkain, transportasyon, no? Bahay, utilities. Ubos ang kanilang pera pagdating sa ganyan. Meanwhile, yung top 10%, kapiraso lang yan sa porsyento na ginagawa nila. Ang pagkain maliit lang. Siguro, yung huling study na ginawa ko noon, mga 70% ng income ng minimum wage earners ay napupunta sa pagkain. Parang mga 20%, even 25% na napupunta sa transportasyon. At maliit lang ang napupunta sa, of course, sa bahay, no, sa renta, sa mga ganyan. Malaki din po yun. Medyo hindi ko na sigurado yung distribution. Pero yun po, ano mga pangunahing pinagkakagastusan ng mga mamamayan? Depende dun sa household income. Pagka ikaw ay mahirap, particularly halimbawa minimum wage earner ka, ang pinakamalaki dyan ay pagkain, transportasyon, bahay, utilities. Okay. So ngayon, ilagay natin ang petrolyo doon sa hanay ng mga pinagkakagastusan mo. Kung wala kang sasakyan, edi natural, you're not expected to buy fuel. Kakaunti lang ang may sasakyan. Okay? Pero yung mga bumibili ng petrolyo,
doon sa mga mahihirap. Ginagastos yan pang gasolina ng mga jeepney, tricycle, ng mga rider, no? Maliit lang ang kanilang magagastos pero sa porsyento ng kanilang kinikita, maliit lang yan. Pero ang gamit doon sa binili nila, hindi yan pang personal, hindi yan pang household. I think this is the most important concept here. The top 10% buys petroleum for their own use, for their own household. Pagka ikaw ay mababa, maliit, jeepney driver ka, ang binili mo na 10 litro ay hindi lamang 10 litro for your own personal consumption. Ilalagay mo yan sa jeep. Ilan ang sakay ng jeep? 10, 12 kada pasada. So, ilang pamilya ang umaangkas doon sa consumption ng petrolyo ng bottom 10%. Samantalang yung upper 10%, isang household lang yun. Hindi naman sila mag-aangkas ng iba. Mula ho sa hanay na manggagawa, no? Tama-tama yung sinabi nyo. No? Una-una yung doon sa inflation. Iba ang inflation ng mayaman sa inflation sa mahirap, no? Especially sa minimum wage earners. Ang problema po natin, baka yung mga nagdidesisyon doon ho sa palasyo o kaya yung mga nagbibigay ng kung ano-anong opinion ay masyado na ho silang malayo doon sa kung ano ang nagaganap sa on the ground na kinakarap ng ating mga kabayan. Yung binanggit nyo about sa excise tax, napakalaki ho niyang benepisyo lalo sa ating mga manggagawa sa tsuper. Sila po yung unang tinamaan nitong krisis na ito. Ang isang pasada ho ng jeep, siyaman na po ang sakay. Ibig sabihin, siyam sa kaliwa, siyam sa kanan. 18 na ho kagad. 18 na ho kagad yun. Yung sumasakay So, sa Carlo, jeep. one of these days, samahan mo ko ha, sakay tayo. Sasakay tayo. As a commuter na papunta at pauwi, laging sumasakay sa jeep, no? In fact, sasabihin din natin to, yung mga kababayan nating manggagawa na pasahero, naunawaan na nga nila yung piso na pamasahe. Yung iba hindi na kinukuha yung sukli eh. Kaya yun ang pinakaayaw namin na parang sinuspindi nga yung fare increase supposedly daw to benefit yung manggagawa. Parang pinagsasabong pa yung manggagawa sa transport sector at manggagawang minimum. When in fact, pareho naman pong malaki ang dagok, parehong unang tinamaan at parehong laging huling tinutulungan. Pero ang tanong ho ngayon nating mga kababayan, kung ganito katindi, no? 4 weeks na po itong gera sa Middle East, bakit po napakatagal bago kinilala ng gobyerno? No? It took us 4 weeks. Actually, TUCP nanawagan last week pa na mag-declare ng state of emergency. And yet, it took us napakatagal bago na ideklara, tapos bitin pa. Energy emergency, hindi pa state of national emergency. Parang in denial. So, sa inyo, Prof, no, as an economist also, ano sa tingin nyo, no? What is stopping the government from doing the right thing right away? Siguro political economics na ang more appropriate dito, no, yung political economy, no. Hindi naman lahat ay dinidiktahan lang ng ekonomiya, kundi ito rin ay dinidiktahan ng of course yung interest mong pang-economy at interest mong pampolitika, no. Sa ngayon, sa tingin ko kaya mabagal o kaya ay parang hindi ramdam ng executive ito. If you recall, no, kung nababantayan nyo yung mga interviews ko, I've been calling for the state of emergency to be declared, no, weeks ago, no, based on, actually ang tawag ko economic emergency. Sana magdeklara na ng economic emergency ang Pangulo at sabihin na apektado na ang kabuhayan ng mga mamamayan. Pero wala, it took the president to declare state of emergency many months, no? Many weeks bago finally nagdeklara ng energy. Ngayon hindi ko alam kung saan pinanggagalingan ng energy emergency. You know, I think the president will have to declare
a state of national emergency. Huwag na natin magpaligoy-ligoy pa. Ang isang rational ko diyan, kaya ko tinawag naman na economic emergency, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, no, already created a major access problem sa mga mahihirap. Lalo, di kaunti nga lang nakakabili ng petrolyo. Lalo nang maapektuhan yan. Nung minsan pala na nag-grab ako, natanong ko doon sa driver, kumusta? Kailan ka pa ba nagmaneho? Hanggang anong oras ka magmamaneho? Ang sabi niya, dahil doon sa pagtaas ng presyo, nadadagdagan ng mga 3 oras ang kanyang pagmamaneho para makabawi. No? Pero hindi siya nakakabawi. Dahil tuwing andar niya, umaandar din ang kanyang petrolyo. So hirap. No? Sabi niya, kung minsan sa 800 na dati niyang inilalagay, ngayon ay 1,200 na. 400 ang nawala sa take-home niya. No? Pagkatapos ang sabi niya, magkano bang kinikita mo? Sabi niya, pagka tumaas pa yan ng tumaas, baka wala na akong iuwi. Para kung nag-aaksaya na lang ng panahon, kaya baka ang ano niya, istitigilan lang siya ng pagpasada. Real, no? In other words, kung hindi natin maaabatan yan, ang mismong mga mamamayan ang kikilos, o kaya hindi nakikilos. Malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya. Nung nakaraang taon, 2025, no, third quarter, fourth quarter, bumagal ang economy. Una, because of public spending. Bumagal nung third quarter. Pero unti-unti na rin bumabagal ang household spending. Pero noong fourth quarter, this should be a warning, no, to the government, to our economic managers. Bumagal ang public spending, pero bumagal din ang household spending. So anong ibig sabihin yan? Both public spending and household spending bumagal. In a consumer-driven economy, that is tragic. So, sino ang gagastos? Sino ang magsusustento sa ekonomiya ng bansa pagka ganyan ang nangyayari? So, ngayon, let 2025, third and fourth quarter be a warning to the government. Pagka pinahina mo ang purchasing power ng mga mamamayan, naturally, ang household spending, ang consumer spending ay hihina. At hihina din ang ating ekonomiya. Sino magsasuffer niyan? Lahat tayo. Mayaman o mahirap. Pero ang mayaman, edi chill. Chill lang sila. Mahirap, mawawalan ng trabaho, liliit ang sweldo, no? Makakaranas na ng gutom. Maganda rin yung SWS study. Kasi sila lang ang gumagawa ng study ng self-reported hunger. Hindi ito voluntary hunger, Teka. Involuntary. Ibig sabihin, meron distinction yung mga nagpapagutom na gustong magbawas ng calorie intake at saka meron yung talagang napipilitang huwag kumain dahil walang pambili. Yun ang pinakamagandang I think study, no, na mahalaga sa atin ngayon. So, yun I wish you can also facilitate drawing the numbers, no, Carlo, from your group and from the Senate, from the House. Importante na datos din ang inilalaban natin dito sa mga ekonomista na ito. Dahil minimisinterpret nila ang datos. No? Kung makakapagtulungan tayo, I will appreciate that. No? Unang-una, yung on-the-ground information, for example. No? Sana makapag-interview tayo doon sa bottom 10%. Bumibili ka ng gasolina, pinang-joyride mo ba yan?
o pinampapasahero mo yan? Yun ang nasa isip ko. Hindi joyride. Unlike the top 10%, ang petroleum nila is for personal use. Yung sa kanila is for ano. Totoo yun, in absolute values, makikinabang sila pagka tinanggal ang excise tax, ang value-added tax. Pero again, in absolute values, pero hindi natin alam kasi ilan ba ang namamasahero doon sa bottom 10, 20, 30%? At ilan ang namamasahero at ilan ang namamasada? Ibig sabihin, yung namamasada at saka ang pasahero ay nakikinabang at makikinabang pagka nagkaroon ng excise tax suspension. I think we can refer to that as the collective value. No? Collective value ng excise tax on the bottom 30%. Speaking about the numbers, no, so the numbers that we currently have, no, so for us, no, minimum wage earners, we have as per the latest NWPC data, we have 5 million minimum wage earners. Their wages, so the lowest is in Bangsamoro, it's only 411 pesos daily. 411. And then the highest already is in Metro Manila, 695 pesos NCR. So now, nag-present kami sa Senado kasi sabi namin, naunawaan natin, no? Unang tinamaan talaga yung ating mga manggagawang tsuper. Pero ang susunod nating tatamaan dito yung mga manggagawang minimum. Kasi ang susunod nito is the inflation. Inflation hindi lang sa presyo ng petrolyo, but on all goods. That is why precisely kaisa tayo doon sa panawagan ng declare ng national emergency. Kasi kung may national emergency, automatic ang price ceiling as per existing the Price Act. Pero ngayon kasi dahil wala ngang ganon na usapan, yung 411 ng taga-BARM at yung 695 ng taga-Metro Manila, paano magkakasya yon doon sa ating mga kababayan? No? Yung 411 at 695 na hindi na kasya Yo po, matagal na natin sinabi, magkasama tayo Prof, no 2023. Sinabi natin hindi sapat. 2026 na tayo, nagkabombahan na Iran, US at Israel, lalong hindi sasapat itong baka minimum ngayon mas wage maganda. nila. Baka ngayon mas maganda mangampanya for the minimum wage increase. Inabutan tapos hindi ipinasasayang lang Magkano nang pinagkasunduan? Yung kasi nakapagpasa ang Senado ng 100 piso, ang House of Representatives nakapagpasa ng 200 pesos. Ang problem, in the lead up to the BICAM, naglabas ng joint position paper yung ating mga economic managers. Na yun ang, sa tingin namin, yun ang pumatay dun sa legislated wage increase natin. Pero tingin namin ngayon, kung may tunay na di ba? Kailangan ma-resurrect yung issue ng legislated wage increase. Ngayon pa man, in the meantime na wala pa ho tayong deliberasyon, nakabakasyon pa yung ating mga mambabatas, nananawagan nga kami, dapat mag-special session sa gitna ng emergency, di ba? Kasi wala namang emergency Kaya energy lang, wala nang energy si BBM. Palagay ko self-declaration. Doon nga namin Energy sinabi. shortage. Sa Malacanang. Only in the Philippines nga. Only in the Philippines. Walang krisis, pero may binubuong crisis committee. Walang emergency, pero nangihingi ang Pangulo ng emergency powers. Pero ngayon po, meron kaming pinapanukala, mahilaga ho yung pananaw nyo doon. In the meantime na pinag-uusapan pa yung aumento sa sweldo, kailangan there is some form of support or subsidy, such as a wage subsidy, para po dito sa higit 5 milyon nating minimum wage earners. Hindi naman pwedeng nga sila for the longest time. Dahil, at isama mo na rin ang mga senior. Tama ho kayo. Tama ko. Nung pinropose natin to kahapon, sinagot na naman kami ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sinabi niya, nakakatanggap naman ng biyaya ang lahat. Merong LRT, MRT na discount. Sabi namin, hindi kaya niya nakalimutan na hindi naman lahat ng minimum wage earners o manggagawa ay nasa Metro Manila.
Paano yung nasa Visayas? Exactly. Paano yung nasa Mindanao? Na hamak mas mababa pa ang sweldo at besides, fuel subsidy, hindi pa nakakarating yan sa mga probinsya at ibang rehiyon natin. Iyon ang maliwanag na maliwanag na detach ang Malacanang doon sa buhay ng pangkaraniwang mamamayan. Hindi nila nauunawaan, hindi sila nakaka-relate. Samantalang ramdam na ng pangkaraniwang mamamayan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa kanila okay lang, kailangan natin targeted. Yung sa kanila nga, reverse targeting by making the billionaires profit. Profitable itong oil price increase. Kanino? Sa oil companies. Why? Kasi hindi naman natin nakikita doon sa 50 pesos na itinaas. Saan napunta yung 50 pesos na yon? Saan napunta yun doon sa oil price increase? Marami dyan siguro napunta sa capital gains. Pero of course, hindi natin alam Kasi wala naman talagang transparency dito sa oil deregulation. Dapat, Carlo, yun ang ating i-push, no? Kung gusto niyo talaga ng private sector, which I favor, ha? I don't get me wrong. I am not 100% na sabihin na i-take over or man. No, pero you cannot just give it away 100%. You need to have a role. Katulad nito, wala pala talaga tayong strategic reserve. Wala tayong strategic reserve. Don't be fooled by sasabihin nila, we have 30, 40, 50 days. Sino ang meron? The private sector does. That is the market supply that they are promising. Based on, I think oil deregulation, requirement that oil companies should have 30 days minimum. Pero tayo, as a country, wala tayong strategic reserve. Ang ibang bansa, katulad halimbawa Japan, of course, no? Mas malaking yaman ng Japan kumpara sa atin. Kaya hindi Sabihin mo, nakakapagtaka na sa Senado at sa Kongreso may mga bills filed na para i-repeal nga yung oil deregulation law. Pero we are all for kailangan talagang repasuhin to. Pero may nagtatanong din na ating mga nasa Facebook natin, meron silang tinatanong about dun sa replacement cost accounting ng ating mga gas companies. Kasi ang tingin nila, di ba, binili nila yung supply ng napakababang presyo. Tapos pagdating ng Tuesday, ibebenta nila ng napakataas. Anong lohika doon? At ito po ba ay dapat lang kung business as usual? Paano kung emergency tayo na crisis ngayon? Okay. So, ang ibig sabihin yan, sinasubsidize natin ang oil companies. Dahil yung inventaryo nila nung petrolyo na nabili nila sa mas mababang presyo na ipinagbibili nila ng mas mataas na presyo, ang laking windfall nun. 50 pesos kada litro. Ngayon, ang justification nila, replacement cost. Anong replacement cost? Ibig sabihin nun, tayo ang nangangapital para sa mga kumpanya ng langis para bumili ng inventaryo nila na ipagbibili din sa atin. At anong presyo nila pagbibili sa atin yon? Silang bahala doon. Makatarungan ba yon? Kung ikaw ay negosyante, meron tayong tinatawag na working capital requirement. No, ang working capital requirement na yan ang ginagamit mo pambili ng iyong mga supplies, yan ang pinabibili mo para ang operations mo ay magpatuloy. Pero sabi ni Castro, kailangan ng kumpanya ng langis ng replacement cost. Kaya nila gina-justify yung price increases. Kalokohan yan. Yung sa akin, totoo. Oil shock ito oil price shock na lahat ay tatamaan. Okay. Di magtulungan tayo. Huwag mo namang ibibigay sa amin ang 100% na differential ng oil price shock sa mga consumer.
kumita ka na nga doon sa ano eh, doon sa mababang presyo ng petrolyo na binili mo. Eh bakit hindi mo kuhanin doon ang pambili mo? Di ba? At kung And maalala natin, Prof, di ba, ang oil deregulation law is 1998. So since yes, 1998, tubong lugaw yung ating mga yes, gas companies. No? In fact, hindi na natin banggitin yung corporation na yon. Just noong February lang this year, nag-announce na yung kanilang net income almost doubled. Ngayon, ang hinihingi lang natin, ilang buwan lang na nasa krisis tayo, buwasan naman nila yung tubo nila. 'Di ba? Yun yung kaya hinihingi namin, yung sa Section 14E nga, is not necessarily to take over because ano nga namang capacity ng gobyerno to do that. But to wala. ask for more transparency, 'di ba? From the gas companies, magkano ba ang tubo nyo dyan? Ilan ba talaga ang supply nyo? Magkano nyo nabili yan? 'Di ba? Yes, Kasi yes, tingin yes. natin dito sa krisis, wala namang kaming issue mga manggagawa. Talagang nagsasakripisyo tayo, nag-a-adjust tayo dahil hindi naman nga natin hawak ito. Kaya lang, kailangan din, hindi lang gobyerno, hindi lang manggagawa, pati naman yung negosyo, lalo yung mga naglalaki ang gas companies. Kailangan may ambag din sila dito sa Okay. sakripisyo, di ba, Prof? Oh, ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, teka muna. Ikaw ang negosyante eh. Di ba? Sino ba ang dapat mamili ng ipagbibili mo? Eh kasi pagka binili mo, may tubo ka, pagka pinagbili mo na uli. O, di ba? So, doon sa inventaryo na ito, naka-built-in na yung kanilang tubo. Remember, kung binili nila pinagbibili nila ng 58 pesos kada litro, may tubo na sila doon. Hindi yan dahil mabait sila at namimigay lang. Ito ay hindi charity. Yung 58 pesos kada litro, naka-built-in na doon ang kanilang tubo. Ngayon, inakyat nila ng 114 o mahigit na 50 o kulang-kulang na 50 ang kanilang ipinatong dahil bibili daw sila ng mas mataas na presyo ng petrolyo. So, lugi naman daw sila kung ipagbibili nila itong ano. Hindi ito totoo. Hindi totoo na malulugi sila pagkayaan ang pinagbili nila. Dapat nga ang pamahalaan was able to put them in check. Pero hindi nila magawa siguro kasi hindi naman natin alam kung magkano ang cost talaga nila. Magkano ang kinita nila. Alam mo, diyan importante yung dapat may transparency at may tindig ang pamahalaan. Talagang bubusisiin mo yan. No? So ngayon, may kakayahan ba ang pamahalaan na gawin yan? Mukhang walang interes eh. Dahil kung may interest ka na busisiin yan, di gagawa ka ng kakayahan. Remember, the government is the most powerful entity in any country. In any democratic country. The government, the state. And therefore, you should have all the authority, potential, capacity in order to formulate the right policies and implement the policies, the programs based on what you think will benefit the people. Pero kung sinasabi mo na, ngayon pa lang wag, hindi natin gagalawin yung excise tax kasi makikinabang dyan yung mga mayayaman. Kalokohan yon. That is based on, kaya actually, I feel emotional about this issue kasi I encounter that every day. They always say na hindi yan i-implement dahil ang makikinabang dyan ay ang mga mayayaman. Ang araw, halimbawa, lahat tayo maaarawan. Ipagbabawal mo ba na masikatan ang lahat ng tao ng araw kasi pati mayayaman maaarawan? Hindi naman mukhang kalokohang argumento yun. Ano? Yeah, totoo yun. May makikinabang talaga na mayayaman. Pero yun lang ba ang gagawin mo? Tatanggalin mo lang ba ang excise tax? No. Tingnan mo rin ang mga presyo. Dapat meron kang price cap doon sa mga pagkain na kinukonsumo ng mga mahihirap. Hindi naman ikukonsumo ng mga mayayaman yan kaya bali wala sa kanilang price cap. So kahit na walang
suspension ng VAT sa kanila, meron silang paraan para ma-exempt sila dyan. Yung mga Maraming salamat mahihirap, wala na. Prof sa ano nyo yung paliwanag nyo, laging maganda kasi hindi lang financial, hindi lang economic, pero nadadama yung emotional tsaka yung real life impact ng hindi kasi the reality is that economy should serve the people not the other way around That's kasi true, that's true. parang ngayon parang disposable yung mga manggagawa no kung sakaling may kailangan bawasan yung sweldo, benepisyo, o kaya magbawas tayo ng empleyado kung kinakailangan dahil nasa loob tayo ng krisis. So ito yung kinakailangan natin. Kaya mapalad kami na may mga ekonomista rin kagaya po ninyo kasi marami ring mga textbook economists. Alam na naman natin yon na yung mga law of supply and demand, etc. No, they are applying it as if it is gospel truth without any consideration of the harsh reality, especially nung mga kababayan natin. Yung usapin ng makikinabang din ang mayaman, diwag, pero yung mayaman, mahaba ang PC. Yung mahirap, kailangan natin tulungan, di bali ng makabenepisyo rin ng mayaman, basta makabenepisyo rin yung mahirap kasi napakaliit na ng PC niya ang mahirap po kasi is living day by day. Actually, meal per meal Kada pagkain, kailangan makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung mayaman, no, pipili pa yan Ano kayang restaurant masarap ngayon? Ano kayang mall ang pwede natin puntahan? So malayo ho talaga, no? As we come to a close dun sa ating program po, meron ho kami ditong 3 na quick fire na parang fast talk pero pwede ho kayo magpaliwanag kahit na maliit lang no? Yung una ho kasi na debate, ito na naman. Energy emergency or national emergency? National emergency. Dahil ho ay yung Executive Order number 110 sa tingin nyo ba sapat siya o parang panakip butas lang siya? Panakip butas lang yon. Ang tingin ko doon sa Executive Order 110 ay parang pampolitika lang yan Na, meron na akong emergency declaration. Pero yung emergency declaration na yon ay parang hindi emergency. Kaya kailangan dapat full blown na statement on the part of the President na we are experiencing a state of emergency in the whole country. Why? Dahil ang daming mahirap dito No? Na konting galaw ng presyo, ang epekto nito sa mamamayan ay bulsa nila ang kanilang huhugutan. Pero kung ang bulsa nila ay mababaw or kaya ay butas na, hindi sila makaka-adjust, hindi sila makakasabay. Ito Kaya yung sa akin, susunod. Although alam naman natin no na binigyan natin ng emergency powers pero parang after pa ng Holy Week magagamit yung batas na minadali ng Kongreso at Senado to the point na pina-certify as urgent. Pero ang tanong, dahil dalawa yung provision sa batas na yon, should we remove or reduce excise tax? Sama na rin natin yung VAT kasi nakakalimutan. Should we remove po or talagang reduce lang? immediately remove. Dahil malaking bagay ang 6 pesos, 10 pesos, 5 pesos na excise tax doon sa petrolyo na binibili ng mga mamamayan. Depende kung anong binibili. At malaking bagay, ang 5 piso, 6 pesos, 10 pesos, kung ikaw ay nasa bottom 10, bottom 20, even 30%, malaking bagay yun. No, ngayon, may makikinabang na top 10% o yung mga mayayaman, okay lang yon. Kaya hindi pwedeng sabihin na ano lang, excise tax lang ang tatanggalin natin. Tanggalin natin pati yung value added tax. No, mas malaki yan, 12% yan. Malaki ang epekto niyan, malaki ang ginhawa na maibibigay sa mga 10%, 20%, 30, bottom 30%. No? Makikinabang yung mga top 30%, top 10%, top 20%. Makikinabang natural. Kaya naman dapat pag-isipan na rin ng ating pamahalaan, ng ating mga legislators na siguro naman tapos na ang holiday, ang tax holiday ng mga mayayaman, ng mga bilyonaryo. Alam mo, tax holiday, yung mga tax exemptions, yung mga tax breaks,
tapos na yan. No, may hangganan yan. Kaya dapat merong wealth focused or asset based taxation na dapat nang i-consider ng pamahalaan. At meron na rin naman na may mga utang na ng buwis. Singilin, pagbayarin. Yung mga nangurakot, pagbayarin. Lahat ng sangkot, ikulong. Well, bago mo tanggalin ka lang, bigyan mo ng hanap buhay ang mga mamamayan. Pero kung ang hanap buhay na ibibigay mo lang ay mga maliliit na hanap buhay na wala namang masyadong kabuluhan at hindi malaki ang kita o hindi sapat ang kinikita, talagang marami ang hihingi pa rin ng ayuda. Kaya kailangan ang programa ng pamahalaan ay lumikha ng trabaho na magbibigay ng sweldong sapat para mabuhay ng mga manggagawa ang kanilang mga pamilya. Yung panghuli nating quick fire, Prof, na tanong dahil kayo isang professor. Kung gigradean nyo ho yung ating crisis response dito sa Middle East, yung uno, pinakamataas na valedictorian, summa cum laude. Yung 5, bagsak. Ano ho ang magibigay nyong grado sa ating administrasyon sa crisis response natin? 4 o conditional pass kasi bibigyan pa rin natin ng pagkakataon na bumawi para makapasa. No? Pagka sinabi mong 5, bagsak na yan. Wala nang pag-asa yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na walang pag-asa. Kaya 4 is okay. Conditional, may removal. Okay? Prof, lahat tayo, no, kaisa na sana bumilis-bilis at paspas ba yung maging response ng gobyerno. Pero kagaya nung nabanggit nyo, talagang gobyerno ang pinaka-main player dito. At lahat naman ho tayo dito ay ginagamit natin lahat ng nakaalaman natin para makatulong, no, suggestion sa pamahalaan para paano tayo makalagpas dito, no, makasurvive yung ating mga kababayan, lalo yung ating mga manggagawa, no. It's such an honor talaga, no, always to speak with you, Professor Leyco. Kung meron na lang ho kayong panghuling mensahe para po sa ating mga kababayan, no, na nonood dito sa pinakabago natin na TUCP TV, especially sa mga miyembro natin. Unang-una, binabati ko ang TUCP sa inisyatiba na ito at maraming salamat sa inyong paanyaya at medyo matagal-tagal na rin ng kaunti, no, yung ating pagsasama at ang pagtutulungan. Sa akin, bagamat sinasabi natin na pamahalaan ang mahalaga ang papel sa pagsulong ng kapakanan ng mga mamamayan, lalo-lalo na ng ating mga manggagawa, malaki din ang papel ng ating mga manggagawa at ng mga mamamayan in general. Dahil kung pababayaan lang natin ang pamahalaan at ang mga politiko ang magsabi kung ano ang kanilang gagawin, saan tayo pupulutin yan? Ngayon nga, may emergency na parang hindi. No? Kaya huwag tayong bibitiw. Tukan natin ang issue na ito at palagay ko magkakaroon tayo ng inspirasyon sa isa't isa pagka nakikita natin na sumusulong ang ating mga inisyatiba. Maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Maraming salamat po, Prof. Leyco, at we look forward to continued collaboration, especially with TUCP. Maraming salamat po. Maraming salamat.